Magandang araw sa inyo, Kabanong. Matagal-tagal na rin po akong nag-aabang ng mga stories ninyo sa araw-araw. Sa ngayon po, ay naisip kong ako na po mismo ang magbahagi ng aking naging karanasan. Bago ko po simulan ang aking kwento, ay itago nyo na lamang po ko sa pangalang Sarah. Bali ang karanasan ko pong ito ay noong nahilig po ko sa pagtataya sa STL o Small Time Lottery o kilala rin sa tawag na huweteng. Dahil po kasi sa kaibigan kong tumataya rin noon ay nainganyo ko. Malaki rin po kasi ang pwedeng mapanalunan. Subalit hindi ko inaasahan na ibang premyo pala ang aking makukuha na nagsimula kong umuwi ng gabi para lamang malaman ang mga numerong lumalabas noon. May asawa na po ako, Kabanong, ng mga panahong yun, ngunit wala pa pong anak. Ang aming bahay ay katabi lamang po ng bahay ng aking mga magulang. Minsan ay takip silim na kung pumunta ako sa aking kaibigan na kasabayan ko sa pagtataya sa STL. Madalas ay siya kasi ang pinagtatanungan ko kung ano ang lumalabas na numero at iniiwan ko rito ang aking perang itataya sa aking numero kinabukasan. Malayo kasi ang lalakarin bago makarating sa aming bahay. Madadaanan pa ang mga mapupunong parte ng aming lugar. Sa ilang beses na gabi akong umuwi, ay hindi naman ako nakakaranas ng kahit na anong kababalaghan sa tuwing madadako ko sa mapupunong parte ng aming lugar. Subalit dumating ang mga araw na mayroong haka-haka sa aming lugar na may bagong yanggaw. Hindi ko naman ito pinaniwalaan dahil hindi pa naman ako nakakakita ng aswang. Kumbaga, dead ma lang sa akin yon nung una. Hanggang sa hindi inaasahan ang nangyari ng gabing yon. Ang gabing hinding-hindi ko makakalimutan na magiging dahilan rin ng pagtigil ko sa pagtataya sa STL. Nay, alis po muna ako. Itatanong ko lang po yung mga numerong lumabas sa STL. Paalam ko sa aking ina. Napatango na lamang ito sa aking sinabi. Ilang hakbang na ang layo ko sa kanya na magsalita ito. Mag-iingat ka ha? At may haka-hakang may aswang dito sa atin. Wika nito sa akin na agad ko namang tinanguan. Napatawa pa ako ng mahina dahil sa sinabi ng aking ina. Sa isip ko ay hindi naman totoo mga aswang kung kaya wala akong dapat na ipag-alala sa daan. Mag-aalas 6 na rin noon kung kaya dali-dali akong naglakad. Baka kasi gabi na ko sa pag-uwi. Wala pa naman akong flashlight. Wala namang nangyari sa daan at narating ko ng ligtas ang bahay ng aking kaibigan. Mare, hindi pa lumalabas yung numero ko? Bungad na tanong ko sa aking kaibigan. Sinagot naman ako na hindi pa nga raw lumalabas. Nakipagkwentuhan pa ako ng mga ilang minuto bago nagpa siyang umuwi sa amin. O Mare, mauna na ako ha. Gabi na rin kasi baka nakauwi na yung aking asawa. Pamamaalam ko rito. O sige, mag-iingat ka sa daan, Mare. May aswang daw kasi dito sa ating lugar ngayon. Tinunguan ko na lamang ito bilang tugon. Tinawag pa ako nito at ipinadala sa akin ang kanyang maliit na flashlight. Kinuha ko nilang yon at tuluyang naglakad pa uwi ng bahay. Nasa kalagitnaan ako ng aking paglalakad nang makaramdam ako ng kakaiba. Palingon-lingon pa ako noon dahil tila may nakasunod sa akin. Pabigat ng pabigat ang bawat pagakbang ko. Dahil sa aking nararamdaman, dali-dali akong naglakad na tila tumatakbo na rin dahil sa bilis ng pagakbang ko. Panay pa rin ang lingon ko ng mga sandaling yon dahil ramdam ko talagang may nakasunod sa akin. May ingay na rin noon ang paligid dahil malakas ang hangin kung kaya naglalagasla sa mga dahon ng mga puno. May mga ingay rin na mga kulisap na maririnig na siyang naging rason para tumindig ang aking mga balahibo. Muli akong napalingon sa aking likuran dahil may mga pagyabag akong narinig na parang malapit na kung saan ako naglalakad. Ang nakapagtataka, Kabanong, ay sa bawat paglingon ko ay wala naman akong nakikita. Dahil sa takot ay nagpasya akong tumakbo ng mga oras na yon. Natigilan ako at napalingong muli nang may mga marinig akong pagtawag sa aking pangalan. Napasigaw na lamang ako nang matisod ako sa isang nakausling ugat. Dahil nakatalikod ako rito ay hindi ko namalayan na may nakausling ugat ng puno pala sa bahagi kung saan ako nakapwesto. Laking pasalamat ko na lang noon dahil ang asawa ko pala ang tumawag sa akin at hindi ko lang talaga siya nakita dahil lumingon ako sa likuran gayong pasalubong siya sa akin. Oh, tinatawag kita. Bakit ka lumingon sa likuran mo? May problema ba? Halata sa mukha nito ang pag-aalala. Umiling na lamang ako bilang tugon. Naging tikom ang aking bibig sa aking naramdamang takot. Hanggang sa makarating kami sa aming bahay ay tahimik kami ng aking asawa.
Marahil ay nahalata nito ang aking pananahimik kung kaya't napatanong ito. Mahal, ayos ka lang ba? Tumango naman ako at hindi ko napigilan ang aking sarili na magtanong. May aswang ba talaga dito sa ating lugar? Napatingin ito sa akin. Yun nga ang sabi nila Bagong yanggaw raw na umuwi dito sa atin. Napatango na lang ako sa kanyang naging sagot sa akin. Kaya ikaw, huwag kang lumabas ng gabi. Delikado na, baka ikaw pa ang mabiktima. Hindi na lamang ako umimik nang sabihin yun ng aking asawa. Hindi yun ang una at huling beses na nakaranas ako ng ganon, Kabanong. Hindi ko rin naman kasi sineryoso ang nangyari ng gabing yon. Naisip ko na tinatakot ko lamang ang aking sarili kapag iisipin ko yon. Dahil doon ay minabuti kong iwaksi yon sa aking isipan. Ilang beses akong umuwi ng ganong oras matapos mangyari yon. Ngunit hindi na naulit ang nangyari. Akala ko noon na hindi na talaga mauulit yon, subalit nagkamali ako. Muli akong nagpaalam sa aking ina na pupunta sa bahay ng aking kaibigan. Kahit pinagsabihan ako nito na wag nang tumuloy dahil napakadelikado na ay nagpumilit pa rin ako. Malapit na kasing dumilim noon, Kabanong. Kung kaya ayaw na ako nitong payagan. May nakaranas na raw kasi sa aming baryo na sinundan ng aswang, kung kaya natatakot ang aking ina para sa akin. Wala naman itong nagawa nang naglakad ako paalis ng bahay. Dala ko noon ang aking flashlight at tinungo ko ang bahay ng aking kaibigan. Gaya ng dati ay narating ko ang bahay nila nang wala namang nangyayaring masama sa akin. Nagkwentuhan pa kami tungkol sa isang taga-amin na pinaranasan daw ng aswang na bali-balita sa aming lugar. Mare, hindi ka ba natatakot na baka matsyempohan ka at ikaw ang paranasan ito? Tanong ng aking kaibigan. Napakibit balikat na lamang ako sa tanong nito. Ilang minuto lamang ang tinagal ko sa bahay nila at agad ding nagpaalam dahil baka hanapin na ako sa amin. Gaya ng nakasanayan ay nilakad ko ang daan patungo sa aming bahay. Hindi ko maintindihan ang aking sarili ng mga oras na yun, Kabanong, dahil naging balisa ako at nakaramdam ng kaba. Wala naman akong naramdamang may kung anong sumusunod sa akin, subalit pinagpapawisan ako ng malapot. Narating ko ang kalagitnaan ng aming daan na panay ang lingon ko dahil parang may nakamasid na naman sa akin. Dali-dali akong napalakad ng tumindig ang aking mga balahibo sa batok dahil nakaramdam ako ng malakas na pag-ihip ng hangin. Patuloy lang ako noon sa paglalakad at hindi na lumingon pa. Yun na lamang ang ginawa ko upang maibsan ang aking takot na nararamdaman. Mga ilang hakbang pa ang aking ginawa nang hanggang sa tila napako ako sa lupa. Bigla kasing hindi ko na maiakbang ang aking mga paa. Hindi ko maiwasan na hindi matakot lalong-lalo na nang magsimula na akong makarinig ng ingay. May mga huni ng wakwak na pabalik-balik sa himpapawid na nasa ibabaw ng aking kinatatayuan. Hindi ko na mapigilan pa ang takot na aking nararamdaman, Kabanong. Subalit, naisip ko ang sinabi ng aking ina. Lakasan mo ang iyong loob kapag ganon. Hindi ka dapat magpatalo sa takot. Iwinaksi ko ang takot na aking nararamdaman at nilakasan ko ang aking loob. Kahit na pabigat na ng pabigat ang bawat paghakbang ko, ay pinipilit ko pa ring maglakad. Unti-unting nawawala na sana noon ang aking takot, subalit nang nasa tapat na ako ng isang puno, ay hindi ko na maihakbang muli ang aking mga paa. Gusto ko nang tumakbo noon, ngunit hindi ko magawa dahil ramdam kong tila ba may pumipigil sa akin. Natitigan ko ang punong sinasabi ko at hindi ko inaasahan ang aking makikita roon. Kahit pa na medyo may kataasan yon, ay kitang-kita ko kung ano ang nilalang na naroroon. Marahil ay napansin nito ang aking pagtitig kung kaya't napalingon siya sa akin. May mahinang ungol rin akong naririnig mula sa kinaroroonan nang hindi ko mawaring nilalang. Namilog ang aking mga mata nang magsimula itong gumalaw. Hindi ko na alam ang aking gagawin, Kabanong. Tila nanghina ang aking mga tuhod dahil sa pangangatog, kung kaya napaupo ko nang hindi ko inaasahan. Pilit ko mang tumayo ay hindi na nakikisama ang aking mga tuhod. Hindi ako namamalikmata sa aking nakita ng mga panahong yon. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Marahil ay aswang talaga ang nakita ko ng mga oras na yon. Hindi ako maaaring magkamali, Kabanong. Ang katawan nito ay sobrang itim na tila ba pinahira ng langis dahil sa pagiging makintab ng balat nito. Para akong mamamatay sa takot nang makita kong papalapit yun sa akin. Ang dalawang kamay nito ay nakatago sa likod ng kanyang mga paa habang nakaupo. Labis ang takot na aking nararamdaman dahil kitang-kita ko na nanlilisik ang mga mata nito habang matalim akong tinititigan.
Napapikit na ako ng mga oras na yon, Kabanong, at napayakap sa aking mga tuhod habang nakapikit pa rin. Inihintay ko na lamang, Kabanong, na sunggaban ako ng nilalang na aking nakita. Aaminin kong hindi ko mapigilan ang aking sarili sa pag-iyak. Naisip ko pa nga noon na kung sana ay sinunod ko na lamang ang sinabi ng aking ina na huwag nang umalis ng bahay, ay hindi sana mangyayari ang bagay na yun. Ilang sandali pa akong nasa ganong sitwasyon nang makaramdam ako na may yumakap sa akin. Napamulat ako ng aking mga mata at nakita ko ang aking asawa. Agad akong napayakap rito at inalalayan naman niya ako na tumayo. May dala pa itong itak na nakasukbit sa kanyang tagiliran. Naglakad naman kami pauwi ng aming bahay. Hawak-hawak naman ng aking asawa ang aking kamay. Noong mga oras na yon, Kabanong, ay ramdam kong ligtas na ako kahit pa nasa daan pa lang kami. Nang makarating kami ng aming bahay, ay agad ako nitong binigyan ng tubig. Pinahiran din nito ang aking mga pawis. Laking pasalamat ko noon sa aking asawa dahil iniligtas niya ako sa kapahamakan ng gabing yon. Mabuti na lamang at walang nangyaring masama sa iyo, mahal. Saad pa nito, napangiti na lamang ako sa kanya at nagpasalamat. Bakit ka nga ba napunta roon, mahal? Tanong ko sa kanya. Sinabi kasi sa akin ni nanay na umalis ka at pumunta sa bahay ng kaibigan mo. Pinagsabihan ako nitong sundan ka dahil delikado nga sa daan kapag gabi na. Sagot naman ito sa akin. Ikinuwento ko naman sa kanya ang aking naranasan ng gabing yon. Matapos ng aking pagkukwento ng aking naging karanasan, ay nagsalita pa ito. Kaya nga sa susunod, mahal, huwag ka nang umalis ng bahay kapag gabi. Delikado na ang daan, lalo na at may bago ang aswang sa ating lugar. Dito ka na lamang sa bahay upang hindi na maulit pa yung mga nangyari sa iyo. Mahabang wika nito. Hinihintay ko na lamang na lapain ako ng nilalang. Mabuti na lamang at dumating ka. Napabuntong hininga pa ito sa winika ko. Pwede ba, mahal, tumigil ka na sa pagtataya sa STL na yan? Munti ka na mapahamak dahil sa ganyan eh. Marahil kung hindi ako dumating nabiktima ka na ng aswang. Napatango na lamang ako sa sinabi nito, Kabanong. Dahil doon, hindi na ako muli pang tumaya sa STL na yan. Wakas.